Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, ngayon tatalakayin ko itong John chapter 1 verse 1 to 5. Ito'y nagbibigay ng kalituhan sa mga Kristiyano. Nalilito sila nito. Instead, nalilito sila magtanong at hahamunin nila ako ng debate. Live, explain nila ang tama dahil sabi nila ako'y mali, wala nagkakaintindi. Nanglalait. Ito'y mangmang, tapos tumalon din doon si Muhammad, ganito, ang Quran ninyo, gano'n. Sagutin ninyo mga kapatid. Pag may issue, a certain issue, huwag kayong tatakbo at maghanap kayo ng issue laban sa Muslim. Dito, iniisa-isa ko ito, binabaybay ko ito. Dahil mga kapatid, marami kasing mga Kristiyano na hindi nagbabasa. At nakikinig lang sila sa explanation ni pastor, explanation ng ministro, explanation ng reverend, pare. Hindi sila nagbasa sa sarili nila. Ngayon, babasahin ko sa inyo ang sitas sa Tagalog at sa Cebuano. Kasi baka sabihin nyo, ay hindi ka nakaintindi dahil English. Okay? Pero huwag naman yung sabihin, hindi ko nakaintindi ng Cebuano. Dahil Cebuano ko eh. So I instructed ang Cebuanong verse at nilagay ko dito, pinipaste ko dito, at para mabasa rin ninyo, inshallah, mga kapatid. Ganito sa English, itong issue at hand. Kasi nabasa ko kanina, nag-live ako kaninang morning about John 1:1. So merong umuusok ang ilong, umuusok ang tainga sa galit. Okay, no problem. Okay, welcome po. Sa John chapter 1 verse 1 to 5. Sa English ganito. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Full stop. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, all things made by Him, and without Him was not anything made that was made. Sino itong him? Sa kanila is si Jesus ito raw, si Jesus. Okay? In him was life. In him, kang Jesus was life. Yun ang interpretation nila eh. And the light was the light of men. Si Kristo daw, ang light of men. And the light of shineth in the darkness. Si Jesus ang umilaw sa kadiliman. And the darkness comprehended it not. Ibig sabihin na useless, walang silbi ang kadiliman. Dito daw yun sa Tagalog. Okay, sa Tagalog. Ang salita ng buhay dito sa Juan 1, kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 5. Sinasabi dito, Tagalog, nang pasimula ay naroon ang salita. Pasimula ay naroon ang salita. Sino ang naroon sa simula? Salita. Ang salita ay kasama ng Diyos. Sino ang kasama ng salita? Diyos. Okay? Una, ang salita, tapos ang kasama ng salita, ang Diyos. Okay? Nahuli ang Diyos. At ang salita ay Diyos. Sino yung naging Diyos? Ang salita. Okay. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng mga bagay sa pamagitan niya. At walang anumang nalikha na hindi sa pamagitan niya. Ang interpretation itong ibang Kristiyano, dahil daw ni Kristo nagawa ang lahat, walang nagagawa ang Ama kundi sa pamagitan ng anak, si Kristo. Para bang ang commander-in-chief, ang engineer ay ang anak. Yung ipalabas nila eh. Okay. Nasa kanya ang buhay. Okay? At ang buhay na siyang ilaw ng sangkatauhan. Okay? Nagliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Okay, sa mga for the sake of Cebuano, dito tayo sa Cebuano. Basahin natin ang Cebuano. Okay naman. Cebuano rin ako. Sa sinugdan mao na ang pulong. Sa sinugdan unsa? Pulong. Og ang pulong uban sa Dios. Ang Dios daw uban sa pulong. O Diyos ang pulong.
ang Diyos ang pulong. Kini siya sa sinugdan uban sa Diyos. Okay? Ang tanang mga butang nangahimo pinaagi kaniya. Sabihin ko tong pulong nga si Kristo, nahimo daw, nagawa daw, galing sa kanya. O niadtong mga nagahimo na, walay bisan usa, nga nahimo, nga dili pinaagi kaniya. Ang bot ipasabot, nga wala pa sis, o kung wala si Sos, walay magagawa. Ito ang interpretation ng mga Trinitarian eh. Diha kaniya ang kinabuhi. Kinsa itong na kinabuhi? Si Kristo, diha kaniya ang kinabuhi. O ang maong kinabuhi, maong kahayag alang sa mga tao. Si Jesus ang kahayag sa mga tao. Og ang kahayag nagadanag sa tiliwala sa kangitngitan. Sino yung nagadanag? Kasi ang bida dito, ang verse dito ang bida, pinapalabas si Jesus. Sige, bigyan natin ng ano. Okay? Bida dito si Jesus. Og ang kangitngitan, wala makabuntog kaniya. Okay? Si Jesus yun. Okay. Isa-isahin natin dito. Dito sa Tagalog. Okay? Kasi, inshallah, maintindihan ng karamihan na Tagalog. Okay? Nang pasimula ay naroon ang salita. Sinong una? Salita. Ha? Ang salita ay kasama ng Diyos. Nang ibig sabihin, mga kapatid, una talaga ang salita. Ha? Na-explain ko na paano na tapos ang salita, ang kasama ng salita ay Diyos. Maling-mali eh. Maling-mali itong verse na ang pangsimula ay ang Diyos. At ang salita ay kasama ng Diyos. Dapat ganoon eh. Sa pangsimula ay ang Diyos. Dahil hindi pwede nga ang Diyos, nahuli siya kaysa salita. Sinong magsasalita kung wala ang Diyos? Di ba? Ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Naging dalawa ang Diyos. Nakuta mo talaga. Very simple. Oh. Dito, mag-illustrate nga ako dito. Okay? Para maintindihan ninyo mga kapatid. Example, ito lang. Pangsimula ay naroon ang salita. Ito ang salita. Example. At ang salita ay kasama ng Diyos. Okay? Dalawa na to ha. Salita at ang Diyos. Okay? Salita at ang Diyos kasama. Ito'y Diyos, ito'y salita. At ang salita ay Diyos or naging Diyos. Ilan na ang Diyos ngayon? Kasi ang una ito'y salita. Tapos ito'y kasama niya, kasama sa Diyos. Tapos itong salita ay Diyos, naging dalawa ang Diyos ninyo. Sa pasimula ay kasama na ang Diyos ang salita. Okay? Nilikha ang lahat sa bagay na sa pamamagitan niya. At walang anumang nilikha na hindi sa pamamagitan niya. Pinapalabas na ang Ama ay talagang ang engineer ng Ama ay ang anak. Yun ang ipapinapalabas eh. Dahil ang bida dito sa verse na ito, si Kristo eh. Nang pinapalabas na ang Ama wala magagawa kung hindi dahil si Kristo. Naku naman, ha? Talagang baliktad talaga ang utak eh. Bakit? Imagine, saan ba ang una? Ang Ama or ang anak? Ha? Saan ang una? Ang Ama or ang anak? Itong, sabi ba, may whistle, no? Ang whistle. Sino ang nauna? Yung sound ng whistle? Whistle? Yung, sino ang nauna? Sound ng whistle or ang whistle mismo? Ha? Ako. Sino ang nauna? Ako mismo o ang sound ko? Mga kapatid, ang sasakyan, saan ang nauna? Ulitin ko, serbato o ang sasakyan? Sasakyan. Hindi mangyayari na ang serbato na una, nahuli ang sasakyan. Okay, continue ho. Continue. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamagitan niya at walang anumang nalikha nang hindi sa pamagitan niya. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nang liliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Mga kaigsuunan, katawa-tawa. Kung ang kasama ng Diyos, ang salita, ang una, mali nga eh. Dahil hindi pwede nga ang salita ang mag-una. Mayroon namang nagtanong, saan ang una, itlog or manok? Mga kapatid, sabihin ko manok. Bakit? Bakit? Dahil ang record sa Biblia, kung basihan mo kung ikaw ay religyoso or ikaw ay makadiyos, hindi mo basihan yung utak mo, yung logic. Basihan mo ang nasulat. So walang nasulat na ang Diyos ay naglikha ng itlog.
Walang mabasa diyan sa Biblia or sa Quran nga ang Diyos ay naglikha ng itlog. Ang nilikha niya ay mga hayop, ibig sabihin buhay. So manok ang unang nilikha, ang mga manok, kasi walang sinabi nga ang Diyos ay naglikha ng itlog. Kung wala siguro sinabi ng Diyos nga nilikha niya ang unang mga hayop, bigla lang sumulpot, so mag-isip tayo, saan kayong una? Itlog or manok? Bakit? Walang sinabi ang Diyos eh. Sumulpot lang yung manok at itlog eh. So ngayon, ang debate ngayon, nandoon. Pero ngayon, no need to debate. Dahil ang Diyos nagsasabi, nilikha niya ang mga hayop. Nandyan mabasa sa Biblia at mababasa natin sa Quran nga nilikha ng Diyos ang hayop. Walang mabasa nga naglikha siya ng itlog. So, undang na dong. Yung ano nyo, kalituhan ninyo. Okay. Ang Diyos daw ang una. Ang salita daw ng una. The word is there, ang una. Tapos ang Diyos nandito, tapos ang kasama ng Diyos ang salita. Ganito salita ito. Ito ang salita. Una siya, tapos ito ang Diyos. Banda naman yung salita ay naging Diyos. Dalawa na ang Diyos ninyo. Kasi ang una salita, di po ba? Yung salita ay naging Diyos. May kasama na. Sino ang kasama ng salita? Diyos. Sino ang kasama ng Diyos? Salita. Ang salita ay naging Diyos. Ilan ang Diyos ninyo? Dalawa na. Naku naman talaga. Mga kapatid yan, hindi ko lang na yung discuss ditong authorship. Actually, ang mga scholars, they don't believe John wrote. And actually, the scholar said nga ito ay independent source itong pan. Hinalo lang sa John para maging introduction. Kung mga scholars ang iyong tingnan mo sa introduction of the book of John by New American Translation. Tingnan niyo. Nandiyon ang komentary nila nga ito ay independence. Kung itong tinatawag na alawitin, awitin ito. At hinalo lamang diyan sa John para maging introduction or maging preface. Yan ang sabi ng mga scholars. Pero kung ayaw ninyo, talagang idikit ninyo, ito'y salita ng John, nakakalito. Imagine, ang una ay salita. Ang una ay salita. Tapos ang salita ay kasama ng Diyos. At ito namang salita ay naging Diyos. Ay Diyos. Dalawang Diyos nyo. Yung sinamahan ng salita, ang sinamahan ng salita ay Diyos. At ang kasama naman ng Diyos ay salita. Tapos yung salita, naging Diyos. Dalawa ang Diyos ninyo. Gamitin yung kukotin yung mga kapatid. Naku naman. Tingnan natin, baka dapat mayroon namang umuusok na tayo nga dito. Tingnan natin ang mga komentaryo. Okay. Okay. Abdullah Baring, shout out po sa inyo. Abdullah Baring. Assalamualaikum. Crispin Bernabe, Bible na naman, tapos ang kinin nila na itinitira ang Quran. Pwede ba sa Quran na lang kayo bumabasa na may malaman naman kami ng Quran? Maganda. Talaga halata talaga nga wala na lupay-pay na sila Bagang wala na silang ikuan, Quran na lang, Quran. Pero kung babasahan mo ng Quran, tingnan mo. Ano namang isabi nila? Quran ay kopya, Quran ay sulat ni Muhammad. Tingnan mo. I will try. Mag-testing ako ng purely Quranic. Tingnan mo itong mga mangmang na ito, itong mga gunggong na ito. Ang sabihin naman nila dyan, ay kopya ang Quran ay sulat ni Muhammad. Kung Quran gamitin ko, ngayon, dahil hindi nila ito masalag, hindi naman at halata ang kanilang kaignorantihan sa nabasa, ito nilang ang sasabihin nila. Wag naman ang Biblia. Iba sa Quran Ang Quran siya lang nagsasabi, nag-challenge siya. If you are doubtful about the Quran, produce 10 surah. Then Allah said, if you cannot produce, then produce 1 surah. And if you do not believe that this is from Allah, you would have find any discrepancies. Ang Allah ay naghahamon sa kahit kanino. Examine the Quran. Himay-himayin mo ang Quran para malaman mo ito nagmula ba sa kanya o hindi. Pero ang mga taong Biblia, wag niyo akong galawin, wag niyo ako ano. Nako naman. Ito si Abdullah Baring, hindi po yan salita ng Diyos. Wala pong kinalaman ng Diyos Ama, lalong-lalo na si Jesus. Totoo po yun. Kahit nga si Juan, walang alam dyan. Dahil Abdullah, sabi niya ng mga scholars, anonymous yan Hindi alam kung sinong nagsulat
Ang John 1:1 po ay prologue, an introduction ng sumulat ng gospel. O, totoo yan. Sabing independent yan eh. Pinulot, nilagay doon para maging preface. Isang Hudyo nangangalang Pelo. Tama ka, Abdullah. Pero paano itong mga gunggong na ito, kung sabihin mo totoo, hindi naman maniniwala, stagfirullah. Ano pa? So, yun ang katawa-tawa mga kapatid. Na kung ngayon, nagmamakaawa, please naman, wag na galawin ang aming Biblia. Wag niyong saliksikin ang Biblia. Talaga kapatid, kung naniwala kayo yan ay walang mali. At yan, ang salita ng Diyos, dapat sabihin mo. Subukan ninyo. Para bang may ginto ako. Sabi nila ay, hindi yung ginto. Sabi ko, sige, subukan yung ginto. Kunin mo yung ginto ko. Buhusan mo ng aksido. Yung ginto ko. Kasi yung ginto ko, sige, isa lang mo sa apoy. Dahil ginto eh. Pero kung hindi ginto, oy, wag mong isa lang sa apoy. Oy, wag mong buhusan ng aksido. Parang ganun ka, Crispin eh. Bernabe, matakot ka eh. Wag. Wag mong examinin ito ginto ba hindi. Ay, talaga pala, hindi yan ginto. Bakit matakot ka? Bakit matakot kayo kung himay-himayin natin ang sabi ninyong salita ng Diyos? Dahil kung totoong salita ng Diyos, huwag kayong matatakot. Dahil ito'y malalaman din natin kung ano talaga. Naku naman, gayon sabi nagmamakaawa kayo. Huwag niyong hilingin. Huwag niyong himay-himayin. So ito mga kapatid, alhamdulillah, na tayong mga Muslim ay iba. Bakit nag-quote ako sa Quran? Sa Bible, hindi Quran. Dahil believe me, maybe today or tomorrow I will discuss the Quran. Tingnan natin yung mga kafir kung ano ang reaction nila. Di ba tingnan niyo? Pag Quran naman ang ibibigay ko sa kanila, sabihin lang nila, ay kopya ang Quran, nauna ang Biblia, ang Quran sinulat ni Muhammad. Tingnan mo kung ano. Ngayon naman, kung Bible naman halongkatin natin, himahimayin natin, so wala kang karapatan, hindi ka naniwala. Astagfirullah. Yun nga himay-himayin eh, para mapatunayan, totoo ba hindi? Para kang nagbinta ng ginto. Matakot ka subukan ng ginto, o examinin ko ginto, gusto ka lang bayaran ka agad. Hindi. Kung ako'y namimili ng ginto, kunin ko yung ginto mo. Tapos subukan ko muna. Tunay ba na ginto? Buhusan ko ng aksido, ilalagay ko siya sa apoy. Pagkatapos kung talagang mapatunayan ko na ginto, saka ko natimbangin. Gusto mo nga timbangin ka agad at babayaran ikaw? Ay hindi yan ganun ang magbili ng ginto. The same as the Word of God. If really that certain book is truly Word of God, then we have to dissect, we have to examine letter for letter, word by word, whether this is true from God or not. Hindi nga just to swallow it. Naku naman mga kapatid. So, wala na ditong okay, nag-adan na dito. Dumating ng Salatul Dhuhr. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Abdullah Baring, shout out sa inyo. Crispin, shout out sa inyo. May Allah guide us all. Subhanakallah, Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.